Atin pong tunghayan ang ikalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Till Death Do Us Part. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ng 16 na taong gulang na si Luna habang nagmamadaling makalabas ng mansyon ng mga Valdez. Halos hindi siya makahinga sa sobrang paninikip ng dibdib. Nahuli kasi niya si Justin na may kahalikang babae sa mismong kwarto nito. Sa pagmamadali siguro na magawa ang gustong gawin sa babae, ni hindi na naalala ng lalaki na mag-lock ng pinto. Dahil nanlalabo na ang mga mata sa pag-iyak, hindi na niya napansin ang dinaraanan. Natapilok siya at bumagsak ang pang-upo sa sementadong daanan hindi kalayuan sa garden. Lalong lumakas ang paghikbi niya. "I hate you, Justin! I hate you so much!" Basag ang boses na sabi niya sa kawalan. Wala na siyang pakialam kung may makakita man na kasambahay sa kanya. Bakit hindi siya magawang hintayin ni Justin? Paano pa nagawa ng lalaki na mambabae? May usapan na ang kanilang mga magulang na ipakakasal sila sa isa't isa pagtungtong niya ng 25. In-announce pa nga iyon ng mga magulang nila noong mismong ginanap ang birthday celebration niya ng nakaraang linggo. Walang narinig si Luna na pagtutol sa side ni Justin. Nakangiti pa nga ang lalaki sa lahat kasabay ng pangako sa daddy niya na iingatan siya nito. At pinanghahawakan niya iyon dahil hindi pa teenager ay gusto na ang lalaki. Umasa siya sa pangako ni Justin. Pero ano ang nasaksihan niya ngayon? Pinaaalalahanan na siya ng mami niya noon. Ito lang kasi ang tutol sa nakatakdang pagpapakasal niya kay Justin pagtuntong sa tamang edad. Pero ang daddy pa rin niya ang nasunod. Isang bagay na hindi naging issue sa kanya dahil na rin sa malaking pagkakagusto sa lalaki. Kasundo ng kanyang mami ang mga Valdez, pero hindi kaila kay Luna na hindi nito gaano gusto si Justin para sa kanya. Lalo pa at mas matanda ang lalaki ng 4 na taon sa kanya. May mga pangangailangan na raw si Justin na hindi pa niya kayang ibigay. At sa oras na hingin daw nito ay huwag na huwag niyang ibibigay. Ang pakikipaghalikan ni Justin sa babaeng nakita, iyon ba ang sinasabi ng mami niya na pangangailangan ng lalaki? Kung ganoon, napaka-unfair naman ni Justin. Bakit pa ito naghanap ng iba? Pwede naman niya iyong ibigay sa lalaki. Huwag kang magagalit ha? Best friend kita, kaya ko ito sasabihin sa'yo. I saw Justin kissing someone else yesterday, Luna. Nakita namin siya ng sister ko sa parking area ng isang mall. Doon siya nakikipaghalikan. Of course, you're prettier than the girl. And honestly, disappointed ako kay Justin. The girl he was kissing looked like a flirt to me. Naalala niya ang sabi ni Camila at ang kaibigan ng dahilan kung bakit siya nagpunta sa mansyon ng mga Valdez ng hapong iyon para tanungin sana mismo si Justin. Pero hindi na pala kailangan. Saka kung sakali, magagawa nga ba niyang tanungin si Justin? Samantalang ni hindi nga siya nakapagsalita kanina nang maaktuhan ang lalaki sa kwarto nito. Ito pa, wag ka uling magagalit. But I really think he's not into you, Luna. Ni hindi nga siya nag-e-effort na manligaw sa'yo. Hindi gaya ng mga suitor mo sa campus. Ni hindi ka rin niya inihatid ni minsan, papasok o pauwi man lang. May driver naman kasi kami. Defensive na sagot ni Luna. Pinandilatan siya ni Camila. Iyon lang ang excuse niya? Paano kapag ikinasal na kayo? Dahil may driver nga kayo, mga katulong at kung ano pa, kahit minsan, hindi kanya pagsisilbihan? Aminin mo na, Luna. Walang kusa pagdating sa'yo si Justin. At huwag mo kong sisimangutan ng ganyan. I have the right to say this. I'm your best friend, remember? Hindi kaya iyon ang dahilan kung bakit naghanap pa ng ibang babae si Justin? Dahil hindi naman talaga siya gusto ng lalaki? Ayaw niyang tanggapin ang bagay na iyon noon kahit pa nararamdaman na iyon.
Pero ngayon, napaiyak uli siya. Maya-maya, natigilan si Luna nang makakita ng isang asul na panyo sa kanyang harap. Hindi nagtagal, may nakita siyang lalaki na lumuhod sa harap niya. Sa ilang beses na pagpapabalik-balik sa mansyon, noon pa lamang niya ito nakita. Ang lalaki ay hindi kagaya ni Justin na tuwing nakikita niya ay palaging formal ang suot. Kung hindi long sleeve, naka-Amerikana si Justin. Lalo pa tinetrain na ito ng ama sa pagpasok sa Velasquez Valdez Corporation, kung saan business partners ang kanilang mga tatay. Ang suot ng lalaki sa harap niya ay simple lang. Kupas na maong na pantalon, puting t-shirt at rubber shoes. Pero malinis at presko itong tingnan. Mestizo ang lalaki at matangkad gaya ni Justin, kahit sa palagay niya, mas matangkad pa rin ang fiancé. Nang ngumiti ang lalaki, lumitaw ang dimple nito sa kaliwang pisngi. "You shouldn't be crying," friendly na sabi nito. "Why?" Namamaos na tanong niya bago tinanggap ang inaalok nitong panyo. "Because for some reason, it affects me. At sa tingin ko, ganon din ang mararamdaman ng ibang makakakita sa iyo ngayon. Maaapektuhan din sila gaya ko." Kumunot ang noo ni Luna. "Why?" Lumawak ang pagkakangiti ng lalaki. "Kung ikaw ba naman ang makakita ng isang anghel na umiiyak, hindi ka maaapektuhan? I had just the best meal of my life." "Thank you, Luna." Nahinto sa pagbabalik tanaw si Luna nang marinig ang mga sinabi ni Tyler. Ang lalaki ang kumain ng mga iniluto niya. Nang alukin ito, walang pag-aatubiling umoo si Tyler. Tamang-tama raw dahil hindi pa ito nakakapaghapunan nang puntahan siya. Kahit malamig na ang mga pagkain, wala siyang narinig na reklamo mula sa lalaki. At kahit pa pinigilan, ang lalaki pa mismo ang naglinis ng binasag niyang flower vase. Ito na rin ang nagboluntaryong magligpit ng mga pinagkainan nila. Dahil nang alukin na sabayan ito sa kung anong dahilan ay hindi niya nagawang tanggihan ang lalaki. Dahil na rin siguro ng hiya sa pang-aabala kay Tyler. Bukod pa roon, nakakahawa ang gana nito sa pagkain na parang totoong nasarapan sa mga iniluto niya. And now, he was preparing to leave. "Kailangan ko nang umalis. Again, happy birthday, Luna." "You really mean it?" Tanong ni Luna. "Iyong pagbati ko sa'yo?" Amused na tanong ni Tyler. "Oo naman." "Hindi. Iyong tungkol sa luto ko. Is it really the best meal you've ever had? Can you indulge me some more? After all, it's still 36 minutes before my birthday ends. Wait here." Wika ni Tyler. Sa pagkagulat ni Luna, parang hinahabol na kung ano na lumabas si Tyler ng bahay. Gulat siyang naiwan sa sala. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, may dala na itong isang nakakwadradong bagay na simple lang ang pagkakabalot. Ni walang ribbon at card. At sa halip na iabot sa kanya, isinandal iyon ng lalaki sa tabi ng kanyang divider. "I don't know if I'm allowed to give you gifts. Lalo pa at fiancé ka ni Justin. Kaya nag-aalangan akong ibigayan sa'yo kanina. Pero sayang naman ang libreng pagpapakain mo sa akin kung wala ka man lang matatanggap na regalo." Nagkibit balikat ito. "Sana, wag mong isauli sa akin yan. Tuwing nalulungkot ka o pinagdududahan mo ang sarili mo, tingnan mo lang yan. May that remind you of who you really are." Ngumiti ang lalaki na nagpalitaw uli sa dimple nito. "Hindi ako nagsisinungaling. I truly enjoyed the meal. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makatikim ng lutong bahay. It made me miss someone dear to me. Kaya malaking bagay sa akin ito. I'm just sorry, I'm not Justin. But believe me, kung nandito siya ngayon, he would have loved the meal as well." Lumapit ito sa couch na kinauupuan niya at marahang hinalikan sa pisngi. "Happy 25th birthday, princess." Hindi na nakapagsalita pa si Luna hanggang sa umalis si Tyler. May hatid na kung anong init sa kanyang puso ang ginawa ng lalaki. Kahit ang pagtawag nito ng princess na ngayon lang ginawa ni Tyler. Wala pang tumawag sa kanya ng ganoon maliban sa mama niya.
Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon niya pinagpasalamat na si Tyler ang nakasama sa gabing iyon ng kanyang kaarawan at hindi si Justin. Dahil hindi niya alam kung mararamdaman din ang ganoong init sa puso kung ang fiancé ang kasama. Na mga bata pa lang sila ay sinasakta na ang kanyang damdamin. Baka sa huli, sumama pa ang loob niya o may masabi pa ang lalaki para dagdagan ang rejeksyon na nararamdaman. With Tyler, at least, she felt appreciated. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makatikim ng lutong bahay. It made me miss someone dear to me. Naglaro sa isip niya ang mga sinabi ni Tyler habang nakatitig sa iniwan nitong regalo. Mula noon hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin kasi siya sa lalaki. Ang pagkakaalam ni Luna, 2 taon lang ang tanda ng lalaki sa kanya. Sa mansyon din ng mga Valdez ito nakatira dahil ampun ng mga magulang ni Justin na gaya niya ay nagkataong nag-iisang anak. 18 na si Tyler nang legal na ampunin ng mga Valdez. Hindi pa naging maganda ang unang pagkikita nila dahil umiiyak siya nang makilala nito. Mulat sa pool, mabait na ang lalaki sa kanya kahit napapansing lagi itong naglalagay ng distansya kina Tita Lucila at Tito Charlie, na ngayon ay mga magulang na rin ito. Formal din ang pakikitungo ni Tyler at Justin sa isa't isa. Hindi alam ni Luna kung saan nagmula ang lalaki. Bigla na lang kasi itong lumitaw sa bahay ng mga Valdez. Nakakapagtaka raw yun, ayon sa mga magulang niya, na isang araw, bigla na lang naisipang mag-ampon ng mga ito nang hindi ipinapaalam ng mas maaga sa papa niya na matalik na kaibigan ng pamilya Valdez. Nakapag-aral si Tyler sa isang prestiyosong university na gaya mismo ng pinasukan ni Justin. Iisa ang course na kinuha ng dalawa at parehong nagtapos ng pag-aaral, taglay ang pinakamataas na karangalan. Kaya kahit si Luna, nabigla ng isang executive assistant lang ni Justin ang naging trabaho ni Tyler sa kumpanya. Hindi sa minamaliit niya ang trabahong iyon. Pero mula nang makapasok si Tyler sa kumpanya, iyon na ang naging trabaho nito. Samantalang kung tutuusin, may kakayahan itong humawak ng ibang department. O kaya, mamuno sa iba pang negosyo na nakapailalim sa Velasquez-Valdez Corporation. Ang Velasquez-Valdez Corporation ay ang kumpanyang magkasamang itinatag ng mga lolo nila ni Tyler na hindi kalaunan ay ang mga tatay na nila ang namahala. It was one of the country's oldest and largest conglomerates with a diverse business interest in automotive, transport, infrastructure, electronic, and business process outsourcing. Malawak ang sakop ng Velasquez-Valdez Corporation. Bilang legal na ampon ng mga Valdez, maraming pwedeng pamahalaan si Tyler sa kumpanya. Lalo pa at hindi naman nakialam si Luna sa pamamalakad niyon. Dahil bata pa lang, wala na sa pagnenegosyo ang puso niya. Ang pagiging fashion designer na ang talagang gusto niya. Minsan na niyang tinanong ang daddy niya tungkol sa posisyon ni Tyler sa kumpanya. Pero ayon sa ama, napagdesisyonan na raw iyon ng pamilya Valdez. Ngayon, lumalabas na mukhang hindi lang si Tyler ang misteryoso, kundi ang mismong pamilya na kinabibilangan nito. Naipilig ni Luna ang ulo. Bakit ba pati iyon ay inaalala pa niya? Magiging mag-asawa na rin sila ni Justin, kaya walang dudang matutuklasan din niya ang hiwagang bumabalot sa pamilya nito pagdating ng tamang panahon. Lalo pa at 25 na siya ngayon. Walang nabago sa napagpasyahan ng kanilang mga magulang ni Justin. Kahit pa na-aksidente si Tito Charlie at hanggang ngayon ay comatose pa rin, ipinipilit pa rin ni Tita Lucila na matutuloy ang kasal nila ni Justin. 6 na buwan matapos ang birthday niya, matutupad pa rin ang kanyang pinapangarap dahil itatakda na ang kasal nila ni Justin. Kung may dapat man sigurong ipagpasalamat sa mga nangyari, iyon ay ang malamang hindi na niya nabalitaang nagkaroon pa ng ibang karelasyon si Justin. Ang nasaksihan niya sa kwarto nito noong 16 pa siya ang naging una at huli. Kaya hindi na niya iniungkat pa ang bagay na iyon. Pero gaya ng kasunduan ng mga magulang, wala ring nabago sa sitwasyon nila ni Justin. Nananatili kasing nakasara ang puso ng lalaki para sa kanya.
Nananatiling siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Bihirang maglaan ng oras ang lalaki para sa kanya at madalas pakiramdam niya parang napipilitan lang ito na gawin iyon. Pero umaasa siya na isang araw matututunan din ni Justin na ibalik ang pagmamahal niya para dito sa oras na maikasal sila. Napahugot si Luna ng malalim na hininga sa naisip. Tumayo siya at inilang hakbang lang ang divider. Kinuha niya ang regalo ni Tyler at inalis ang balot niyon. Napasinghap siya nang tumambad ang isang hindi kalakihang painting na siya mismo ang subject. Napakaganda niyon. Sino man ang gumuhit ng larawan ay napakahusay ng mga kamay. Hindi dahil sa siya ang naroroon, kundi dahil kuhang-kuha sa painting ang mga bagay na nawawala sa kanya ngayon. Siya ang nakaguhit, pero parang napakalayo niya ngayon sa babaeng nakikita doon. Nangingislap kasi ang mga mata niya sa painting. May nakaguhit na matamis na ngiti sa mga labi at mababakas ang confidence sa sarili. Hindi gaya ngayon. Sa ulo niya sa larawan ay may nakapatong na korona na gaya ng sa isang prinsesa. Nag-init bigla ang mga mata ni Luna. Marahan niyang iniangat ang painting. Pero biglang kumunot ang noo niya nang may mapansing nakatuping papel na bumagsak mula sa likod niyon. Nagkamali ako. Hindi isang anghel ang nakita ko noon sa mansyon, kundi isang prinsesa. But that princess had this habit of forgetting who she was, of forgetting the crown in her head. Kaya sa espesyal na araw na ito, ako ang hihiling para sa kanya. May she remember that she was a princess who needed to be cherished. May she remember to put a real smile back on her face. And may she stop being hurt one day. Happy birthday. Love, Tyler. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya sa nabasa. It was the exact gift she needed. And Tyler's words were the exact words she needed. Ayaw mang aminin, pero ang lalaki, mula noon hanggang ngayon, ay parang alam na alam kung paano siya pakakalmahin. May mga pagkakataon pa ngang pakiramdam niya ay mas kilala pa ni Tyler ang sarili niya kaysa sa kanya, na mas alam pa ng lalaki kung ano ang mga kailangan niya, gaya na lang ng mga sandaling iyon. It was always the sincerity in his words and the compassion in his eyes. Mga bagay na hirap siyang makita kay Justin. Tuluyan na nga kayang mahulog ang loob ni Luna kay Tyler? Abangan sa susunod na kabanata.